Ano kaya ang kwento namin? Bakit napili namin ang Canada at paano kami napunta rito? Tara, pag-usapan natin. Hi guys! Welcome to my channel! Gusto kong pag-usapan natin is yung kwento kung paano kami napunta sa Canada at bakit kami napadpad dito. Actually, yung pinakaunang video ko is about this topic, so ito yung video ko na yon. Pero may mga gusto kong idagdag na information na wala dito sa video nila na gusto kong i-share sa inyo. So halika, pag-usapan na natin. Alam nyo guys, nung bata ako, ang talagang pangarap ko is makapunta sa Amerika. Hindi ko pangarap na magpunta sa Canada or sa ibang mga bansa. Kasi lahat ng mga kamag-anak ko na nasa ibang bansa ay nasa Amerika. Pag umuwi yung tita ko, nagdadala siya ng mga chocolate, yung mga candies, mga spam na delata. Naalala ko nung bata ako, nasasabi ko sa sarili ko na siguro napakasarap tumira sa Amerika kasi masarap yung mga pagkain, and at the same time, pag nanonood ako ng mga TVs, like pag halimbawa pagka Christmas na, nakikita ko yung snow na napapanood ko sa mga American TV shows at American movies, tapos nakikita ko sa Santa Claus, mga reindeer, na alam naman natin walang ganun sa Pilipinas kasi tropical country yung Pilipinas. So, as a kid na yun nga, naengganyo sa mga western movies, TV series, at saka may mga kamag-anak din ako na nasa Amerika, pinangarap ko talagang makapunta sa Amerika. Tapos nung nakapag-graduate na ako sa college, kumuha ako ng experience sa Pilipinas for 2 years sa EEI, doon ako nagtrabaho. And then after that, nakapag-decide ako na gusto ko na mag-abroad kasi gusto ko na mas mataas na kita. So nakapagtrabaho ako sa UAE for 6 months. Pero unfortunately nga, recession ng time na yon, so 6 months lang ang tinagal ko. Tapos nakapagtrabaho ako sa Qatar ng 5 years. Actually, gusto na namin mag-settle sa Qatar for good. Kung masasabi man natin na for good, pero walang for good sa Qatar. Kasi nga, maganda na yung trabaho ko, maganda na yung trabaho ni Mrs. At the same time, lahat naman ng kailangan namin na po-provide namin sa mga families namin sa Pilipinas. At na lahat naman ng gusto namin bilhin, nabibili namin sa Qatar. Kasi nga, medyo may kataasan din naman yung sahod namin dalawa pag kinumbine mo at walang tax. Pero still, nandun pa rin yung yearning ko na gusto ko pa rin tumira sa Amerika. Kasi nga, that time, yung mga kapatid ko, which mga half-brothers ko, is mga American citizen. So, nung silang tatlo is natira na sa Amerika, ito yung mga picture nila kasi pinuntahan namin sila last year. So, nung silang tatlo napunta na sa Amerika, tapos nag-post sila ng picture na silang tatlo. So, kahit pa paano, nakaramdam ako ng, let's say, inggit in a good way na sana ako rin makapunta ako sa Amerika. Tapos sabi nga nung tatay ko noon, pag kinuha ako ng mga kapatid mo, as much as possible, huwag kang magpapakasal sa 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 simbahan or huwag kayong magpapakasal para makapetisyon pa rin kita. Pero alam ko kasi yung pagpipetisyon ng parent to anak sa Amerika is medyo matagal, aabutin talaga ng maraming taon. Kasi nga ganun din yung naranasan ng mga titas ko at mga ibang kamag-anak ko. So kahit pangarap kong mag-Amerika, na-realize ko sa sarili ko na napakahirap para sa akin na pumunta sa Amerika. Although it's possible, pero maghihintay ako ng maraming taon at saka baka pagdating ko sa Amerika, matanda na ako. Parang wala na rin. Kasi baka takot na rin ako magsimula or mag-back to zero. Tapos, yun nga, so settled na kaming mag for good sa Qatar hanggang sa tumanda kami at magretiro. Kasi nga walang citizenship sa Qatar. Pag na-reach mo na yung certain age, I think it was 60 years old, so kailangan mo na umuwi ng Pilipinas at mag-retire kasi hindi ka na fit to work sa Qatar. So settled na kami doon until such time na biglang nawala yung dream namin na manatili sa Qatar kasi nagkaroon ako ng disagreement sa amo ko that time and tinreten ako ng amo ko na pag hindi ko siya sinunod, i-terminate niya ako. At that time parang alam ko sa sarili ko na ako yung nasa tama eh. So sabi ko sa amo ko, it's okay, fine, you can terminate me if you want. So, tinerminate nga niya ako. Tapos,
Gusto ko pa rin maghanap ng trabaho sa Qatar kasi nga kahit papaano napamahal na yung Qatar sa amin, naghahanap ako ng work. Pero ang problema kasi sa Qatar, meron silang tinatawag na NOC or No Objection Certificate. It means na kapag naghanap ka ng trabaho, aside dun sa work na pinapasukan mo, at gusto mo lumipat ng ibang company, kailangan mong humingi ng clearance sa current company mo para payagan ka na magtrabaho sa ibang company. And since yung company ko that time, ayaw talaga akong bigyan ng NOC kasi ayaw nila akong bitawan. Gusto nila sa kanila lang ako. So sabi ng pinaka-general manager namin doon, either you stay here or you will go to the Philippines. You will not get an NOC, sabi sa akin. So, yun nga, sabi ko, oh no, delikado. Hindi talaga ako makakahanap ng trabaho dito sa Qatar kasi hindi talaga ako bibigyan ng ano ng amo ko. Hindi talaga ako bibigyan ng NOC ng amo ko. So doon na nagsimula yung pagpupursigi ko na humanap ng bansang malilipatan aside from America. Kasi nga parang ayaw ko na rin bumalik sa Dubai that time kasi nga napakahirap maging contractual employee sa Middle East. Pag natapos yung kontrata mo or pag nagkaroon ka ng disagreement sa amo mo, mateterminate ka at uwi ka ng Pilipinas. So nag-search ako. So nasabi ko sa sarili ko, America is out of the question. Medyo mahirap na yan. Kung mapipetition man ako ng tatay ko, magtatagal. So, isang naging option ko is ang Australia. Bakit Australia? Kasi si Mrs. naman si Weng may mga kamag-anak doon. Pero para makapag-apply kami sa Australia, dapat siya mag-a-apply at hindi ako kasi siya may mga kamag-anak doon. Ayaw na niyang pag-aralan yung mga proseso kung paano magmamigrate sa Australia. Although ako pinag-aralan ko, kasi ako that time, pinag-aaralan ko yung Australia at saka Canada. And for us, for me, since may kamag-anak si Mrs. sa Australia, parang naisip ko, mas mapapadali kung sa Australia kami magmamigrate. Pero ayaw ni Mrs. na mag-Australia kasi nga ayaw niya pag-aralan kung paano yung mga process ng pag-i-immigrate sa Australia. So sabi ko, okay, fine. Ako na lang mag-aaral. Pag-aaralan ko yung dalawa kung alin na mas maganda. So, on this side, Australia, or on this side, Canada. And at that time, base sa mga pagre-research ko, medyo mas madali ang mag-immigrate sa Canada kumpara sa Australia. So, doon ko sinimulan yung mga do-it-yourself research na makikita natin sa ibang mga vlog, yung mga nag-do-it-yourself. So, isa ako sa mga nag-do-it-yourself. Nag-research ako sa internet kung paano mag-apply sa Canada. Humanap ako ng mga website na pinag-uusapan yung pag-migrate sa Canada. Tapos, naghanap ako ng mga groups sa FB, sa mga social site tulad ng Pinoy Exchange. Merong Pinoy Exchange pa nun kung saan yung mga gusto mag-Canada, nagkukumpul-kumpul sa isang thread at doon nag-uusap. So yun nga, may nakita akong website kung paano mag-apply sa Canada, yung mga do-it-yourself instruction. Tapos may nakita akong website kung saan yung mga Pilipino nag-uusap-usap kung paano makapunta sa Canada, yung mga step-by-step, nagsishare ng mga ideas. So nakipagkaibigan ako sa kanila. So nagsimula doon yung pag-apply ko sa Canada. Nagsimula akong i-compile yung mga kailangan sa paper application, nag-IELTS ako, nag-review ako ng IELTS mag-isa. All of this ginagawa ko kasi nga si Mrs. ayaw na niyang pag-aralin yung mga yun. Sabi niya, para sa kanya, okay na siya sa Qatar at ayaw na niyang dumaan sa pagiging back to zero na mag-migrate sa ibang bansa. Pero sabi ko sa kanya, kailangan natin gawin to kasi hindi tayo tatanda dito sa Qatar. Pag tumanda tayo, kailangan natin umuwi sa Pilipinas. So, yun nga, nag-research ako. Ginawa ko yung mga steps na dapat gawin para makapag-apply sa Canada. Kasi that time, December of 2014, hinahabol ko yung paper application. Kasi pagpasok ng 2015, magsisimula na yung tinatawag nilang express entry at mahihirapan na ako mag-apply. So, September ko sinimulan yung pag-aaral kung paano makapag-Canada. Tapos, that time, habang pinag-aaralan ko yun, habang pinaprocess ko, tinutuo nga nung boss ko yung pag-terminate sa akin. So, terminate nga ako habang umaandar yung process ng pag-apply ko. So, around December of 2014, sinubmit ko sa IRCC yung paper application ko. And then, na-terminate na ako noon. By March of 2015,
natanggap namin yung letter, natanggap kami sa FSW program ng Canada. Yung FSW program kasi na yun is PR on arrival. Nung time na natanggap namin yung letter na yun, hindi na ako nagtatrabaho sa company ko sa Qatar kasi na-terminate na ako. Pero nasa Qatar pa rin ako under spousal visa. Kasi yung wife ko noon, si Mrs., nagtatrabaho pa rin. So, kahit wala na akong trabaho sa Qatar, nakapag-stay ako sa Qatar kasi binisahan ako ng wife ko para makapag-stay. So, nasa Qatar pa rin ako nung natanggap ko yung mga letters ng IRCC Canada. Tapos, marami pang step nun eh, hindi ko na i-detalye. Tapos by the time of November 2015, natanggap na namin yung mga visa namin papunta sa Canada. And then by January of 2016, nakapag-land na kami dito sa Canada as immigrant. Dapat nga ang plano namin nun is tumira sa Ontario kasi nga gusto kong manood ng basketball. Mahilig ako sa NBA kasi sa Toronto nandoon yung Toronto Raptors. Pero sabi nga ng kaibigan namin, mas maganda dito na lang kayo sa British Columbia kasi maganda yung weather. So yun nga, by January of 2016, nakapag-land na kami dito sa Vancouver, Canada. And I should say that the rest is history. Pero masasabi ko rin ng aming Canadian dream is not yet finished kasi marami pa kaming gustong ma-achieve dito sa Canada na masasabi namin in our 8 years of stay, hindi pa rin namin na-achieve lahat. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking munting kwento kung paano namin naabot yung aming Canadian dream. Ang masasabi ko lang, huwag kayong susuko sa pangangarap kasi lahat ng bagay ibibigay ni Lord kung meron tayong pagpupursige, meron tayong pangangarap at hindi tayo susuko. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, I hope you don't forget to subscribe to my channel, like this video, share this video with your friends, and drop a comment na rin po. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!